rockers, let's ride. We are on our way to Benelli dito sa Cavite. Meron silang pa-test ride ngayon and gusto ko subukan yung Benda. Sobrang pogi na classic motorcycle. Naintriga ako sa kanya kasi si F-Tam uses one. And we've been trying out a lot of bobbers recently, so gusto kong i-compare kung gaano ka sarap gamitin tong motor na to. So ito, dito tayo ngayon sa Benelli. So dito tayo mag-register. Hi sir. So registration. Oops. So natsempohan natin ang birthday ni sir. May pa-surprise pa. May pagkain kaya abang-abang tayo. So habang hinintay natin yung lisensya natin, ito yung sikat na lang scooter na Panerai. Magkano na ngayon to sir? Pogi talaga. Ito yung classic nila, 88,000. Thank you ma'am. Sige, magta-try tayo. So yan yung Napoleon Bob. Yan ang tawag nila dyan, Napoleon Bob. So nandito tayo ngayon sa Benelli. Dito lang yan sa Imus, Springville. So ito guys, so makikita nyo to, V-twin engine siya. And lahat to makikita nyo stock. Kita nyo naman yung seat height niya, perfect for Asian. So, and sa lahat ng bobber na na-try natin, ito yung pinaka-pogi. Kasi parang maskulado yung dating. Wala ka nang babaguhin dito. Stock yung pipes. Tapos itong harapan niya, kamukha nung sa Fat Boy ng isang brand, no? Tapos itong gulong niya guys, kita nyo makapal na agad. Alam ko yung size na to is 150. Yung iba kasing big bike na 500cc, makikita nyo yung 150, yung gulong agad nila. Pero ito guys, sa likod. Ito guys, sa harapan pa lang. Tapos na usual, may radiator guard. Tapos may engine guard dito sa baba. Single disc brake sa harap. At saka yung likod niya. Yung manibela niya pag ganito, parang cafe racer. Diba? Ito may unahan. Tingnan natin. So forward foot siya. Wow, may hatak din. Alam ko this bike is 47 horsepower. Medyo maulan. Sarap ng ride guys. So may konting glitch. Hindi natin makita yung dashboard ng motor. Try natin patayin ulit. Pero guys, 47 horsepower. Try natin yung speed. Yung manibela niya, oh, kita niyo yung forma, parang cafe racer.
this speed turns tayo, surprisingly maganda yung kanyang kapit. Picturean natin. Picture lang bago tayo umalis. So guys, initial impression ko dito, it's a powerful bike. Talagang tititigan ka ng mga tao. Nabasahan tayo ng ulan, pero okay lang. Sayang no, wala yung dashboard. So ito yung 360 crank. Lakas. Okay, yan ang 360 crank. So ito yung 280. 360 280. So guys, kayo na mag-distinguish kung anong mas malakas, 360 and 280. Anong difference? Anong binibigay na difference pag malaki yung crank? Speed ba yan sa power? Sa power set. So mas powerful to. Wow, you can hear it. Ito pala yung sinasabi ko guys. Yung kamay ko dito parang nakaganon. Parang nakaganon yung kamay. Unlike doon, relax na relax. Dito parang nakaganon yung kamay natin. Tingnan natin ha. Yan, riding in the rain tayo guys. Medyo try natin makakuha ng free pass na freeway kung kaya natin i-bilisan ulit. Kanina hindi natin nakuha kung gaano ako kabilis yung tinakbo natin. I think mas komportable nga to in terms of tag-tag. Medyo nahirapan tayo sa manibela. Wow. Try natin mag-overtake. Oh, humps. Dun sa isa, wala naman tayong naramdamang init, no? Tignan natin dito. Siguro dahil umuulan, pero so far wala tayong naramdamang init dun sa isa. I don't know what gear we're on. Kaya naman mag-80. Yun nga lang, hindi ko alam kung anong gear natin kanina. Try natin dito, bagalan lang natin.
yung pangalawang motor natin. So, ang isa sa napansin ko sa motor na to, sobrang baba nung kickstand niya. Nandito tayo sa crossings ngayon. And power wise, hindi ko na masabi yung difference eh. Comfort wise, halos parehas lang. Siguro depende na sa weight ng rider. Siguro pag heavier na yung rider. We are 64 kilos and at 5'6". Kaya siguro yung play nung yung play nung shocks eh halos hindi ko siya maramdaman yung difference. First gear. Nakaka 85 din tayo. Or 82 something. Hindi ko nakita talaga. Pero comfortable eh. So guys, comfort wise, this bike is good. Yun lang talaga yung feedback ko dito sa motor na to. Yung nakaangat yung braso ko. Pero other than that, okay ako. Kaya natin mag-overtake. Kaya naman. Medyo ano na talaga. Nadibago lang tayo sa power. Pero again, if you're using this kind of motorcycles, you're not gonna like race, di ba? You're not after the speed. Pang chill lang to. So, itong tinatawag na lang pogi ride and masculado ride. Grabe, sarap ng tunog pag nag-low RPM. So yan guys, nakapag-test ride na tayo. And so far sa mga na-test ride natin na motor, mas pipiliin ko yung bobber. Not for anything else, dahil halos hindi ko naman mas-distinguish yung difference ng power. Comfort wise, halos parehas lang. Pero pili ko yung bobber is really more of preference and looks. Hindi naman ako mag-aangkas. Pero kayo guys, kung kailangan nyo mag-aangkas, syempre yung piliin nyo yung isa, yung cruiser type. Pero sound wise, power wise, for me almost the same na yun. And depende na sa rider yun. Kung meron man na silang difference in technical specifications in terms of power. Pero other than that, halos parehas lang. So yun lang guys, thanks for watching and rock and ride.